morning mga ka-auto! Kamusta kayo? So kagagaling ko lang ng office. May pupuntahan lang akong kliyente. Bibigyan ko ng application form. Mag-apply daw siya. Then habang ayun, bago ko makalimutan, habang traffic kanina, may nag-chat sa akin. So sabi niya mag-inquire daw siya ng isang Fortuner. Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Then bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po ang channel namin mga ka-auto. Tapos huwag nyo skip yung ads. Malaking tulong po sa amin yun. Then simulan natin yung video na yan after ng intro na to. So ayun nga, sakto traffic ngayon. Papunta ako sa kliyente. May nag-message sa akin, mag-i-inquire daw siya ng Fortuner. Okay, sabi ko, sige po. Ito po yung discounts, ito po yung freebies, ito po yung magandang deal. So nag-okay naman siya. Then nagtanong siya ng requirements. Ano ba requirements? Sabi ko, ID lang po at COE kung employed dito sa Pinas. Ngayon, ang reply niya, paano kung OFW kasi ako, dual citizen. Pero sabi ko, sir, pwede naman yan. May asawa po ba kayo na dito sa Pilipinas para doon natin ipangalan yung sasakyan? Sabi niya, meron akong asawa pero divorced na kami. Nakakalungkot po, sorry sir to hear that. Tinanong ko ulit, may anak po ba kayo na pwedeng pagpangalanan ng sasakyan? Sabi niya ay meron daw pero nag-aaral pa. So sabi ko, sir, siguro pag uwi nyo na lang i-apply natin yung unit na gusto nyo. Pagdating nyo dito sa Pilipinas, ipapangalan natin sa inyo. Then siguro co-maker nyo, kapatid nyo, para mas ma-approve tayo ni bangko. Sabi niya meron daw siyang malaking pera sa bangko. Kung pwede daw bang i-process kahit nandun siya sa ibang bansa. Sabi ko hindi po eh. Dapat po dito kayo sa Pilipinas kung gusto nyo sa inyo ipangalan yung sasakyan. Sabi niya, bakit yung ibang dealer ay pumapayag na mag-approve kahit nasa ibang bansa sila? Possible po yun kung meron kayong co-maker dito sa Pilipinas. Pero kung wala po ay hindi po possible yun. Bakit? Kung meron kayong relative dito sa Pilipinas at sa kanya ipapangalan yung unit, kayo po yung magiging co-maker. Pero kung wala po kayong relative dito sa Pilipinas at gusto nyo sa inyo nakapangalan, nasa ibang bansa kayo, ay hindi po ubra. Dahil ang gusto po ng bangko, ang pauutangin niya ay yung makakausap niya. Pwedeng makausap kayo through Viber, Messenger, WhatsApp na pangtatawag po sa ibang bansa, tama? Pwede yun. Pero ang ginagamit lang po ng bangko na pantawag ay Philippine number, Philippine mobile number. So ang gusto po ng bangko ay matawagan po kayo gamit po ang inyong Philippine mobile number. Ngayon, hindi po siya magiging possible. Bakit daw sa ibang dealer sinasabi ng mga ahente ay pwede daw, magiging possible daw yon na kahit nandun sila sa ibang bansa, sa kanila ipapangalan ng unit ay matatawagan po sila. Again, hindi po siya possible kasi po hindi po nagbe-verify si bangko ng information nyo
ng email, messenger or WhatsApp, dapat po Philippine mobile number or landline dito sa Pilipinas, kung saan po kayo pwedeng tawagan dito sa Pilipinas. Kahit nga po nandito kayo sa Pilipinas, hindi po sila tumatawag through messenger, through landline po ang tawag nila at through mobile number. So kung sinabi po ng ahente nyo po yun, ay baka po sinabi niya lang para sa kanya kayo kumuha, pero ang totoo po ay hindi po possible na matawagan kayo kung nandiyan kayo sa ibang bansa. So yun yung pwede nyong pagbasihan kung ganito yung sitwasyon nyo. So ang pwede mangyari, first, hihintayin natin na umuwi kayo. Pangalawa, kung may co-maker kayo, asawa or anak dito sa Pilipinas na nagtatrabaho or kahit walang trabaho, basta doon bumabagsak yung remittance, ay pwede po natin doon ipangalan. Mas maganda kung asawa, kasi nga po kung kapatid or anak nyo yung pag-a-apply nyo, kayo yung co-maker, ay kailangan nyo pa pong gumawa ng SPA. SPA po na manggagaling sa embassy, doon nyo po kukunin yun. So medyo hassle, so hindi ko siya ina-advise kasi medyo hassle. Ngayon, kung kaya naman po na makapag-provide ng SPA, mas maganda. Kung hindi po, ay magiging hassle po talaga sa inyo yun. So hahanap tayo ng ibang option para sa inyong application. Huwag kayo mag-aalala, maraming option. Ipapa-approve pa rin natin ang inyong application dahil marami tayong option na gagawin. So ayun, sabi niya siguro hintayin ko na lang na makauwi ako diyan sa Pilipinas para makapag-apply ng car loan. So malapit na rin naman, next month na rin naman uuwi siya. So possible sa kanya ipangalan at possible magkaroon tayo ulit ng OFW na client. So shoutout po sa lahat ng OFW na nagtataguyod ng kanilang pamilya, lumalaban sa ibang bansa para lang sa pamilya. So mag-ingat po kayo lahat dyan. Sana po dumating yung oras na dito na lang kayo mag-work kasama ang pamilya nyo. Syempre iba pa rin po ang kasama ang pamilya. So mga ka-auto, hanggang dito na lamang po muna ang kwentuhan natin. Malapit na rin ako sa client, then mag-apply kasi siya sa akin ng Montero. So sana ma-release natin to, then sana rin po kung may kailangan kayong deal kahit anong brand, ay ako na rin ang i-message nyo. So maraming salamat mga ka-auto sa pagpanood. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay pa hanggang ngayon. Sana po suportahan nyo pa rin ang channel namin. Huwag nyo pa rin po skip yung ads, i-share nyo pa rin sa mga kaibigan nyo, at patuloy nyo pong panoorin ang mga videos namin. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Shoutout po sa lahat ng OFW at lahat ng viewers natin. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Bye!